Hi guys! Ito po yung karugtong ng part 2 ng aking kwento doon sa pagsakay namin ng barko. So, diyan po kami galing sa port na yan, sa Tondo, Manila. Tapos, doon po mismo kami sa waiting area nag-antay. Sa waiting area naman talaga mag-aantay, no? Alangan man kung saan. So, kanina laging na-excite talaga tayo na umakyat na ng barko. So, ang haba-haba pala ng hagdanan, hindi namin in-expect na dyan talaga kami sasampa. Tapos, may karga pa kaming maleta, tapos iba pang mga hand carries. So, ang nakakapagod pala talaga umakyat. Pero sa second floor, meron naman silang escalator kaya tama-tama lang yung pagod. Tapos dumiretso na kami dito sa aming kabina. Dito po kami dumaan. Ayan na si Clint, bitbit ng kanyang mga bagahe. Tapos, ayan, dito kami sa room na nasa dulo. Hinatid kami ng staff nila. Tapos dito kami sa loob ng business class na room. Ayan. Tapos, 4 yung bunk beds nila kasi 4 din kami. Yan, andiyan na si Clint, oh, na-excite na siya. So, kami lang dyan, tapos meron kaming sariling lavatory, tapos meron din silang common na CR dyan sa labas. Tapos sinabi sa akin ng porter doon sa kabilang na side, doon sa baba, sa pinakababa mismo na doon sa may parang bodega nila, doon yung mga bagahe namin. Ayan po, pinakita sa amin dapat daw bilangin ko. So binilang ko lahat ng bagahe namin para pag baba na namin, diyan din namin papakuha sa porter. So diyan po nila nilagay sa parang maliit na bodega nila. So, alas 2 kami sumampa na, alas 12 pala kami sumampa ng barko. Tapos yung namin, yung biyahe namin is 2 p.m. Pero, nakapag-lunch na kami kasi libre yung lunch namin. So, while nag-aantay kami na lumalis yung barko, so lumabas muna kami doon sa labas. Yan po yung port mismo. Sa Tondo, Manila po ito located. Tapos dun sa kabila, mayroon ding barko dyan. Meron ding biyahe din yan papuntang Iloilo, sabi ng mga kasamahan namin. Tapos yan, medyo masama yung panahon. Pero hanggang nagantay kami ng mga 4 hours. Ang nakaganda lang dito pag delayed yung biyahe is nandito na kayo mismo sa loob. So pwede na kayo matulog o humiga kasi nakampante na kayo. Magantay na lang kayo kung kailan kayo aalis. Tapos si Clint na aliw dyan. Tingin-tingin siya sa labas. Tapos doon sa kakabila, meron ding kitang-kita yung tubig dagat ng Tondo. So, while waiting po ay samahan niyo akong mag-ikot-ikot muna. Punta po tayo doon sa second floor. Meron silang tinatawag dito na na sea breeze area kung saan makikita mo mamaya yung dagat. Tapos, ayan, nag-ikot-ikot kami ng aking pamangkin kasi nga para hindi kami maboard. So, punta tayo doon sa gilid. Meron silang karaoke machine dito kung mahilig kayo sa videoke. Meron kayong 5 pesos, ihulog nyo lang dyan, tapos kanta-kanta. Yan po yung sea breeze na tinatawag nila. Upo ka lang dyan, tapos manunood sa labas. O, ayan na yung mga ibang pasahero dyan, no, nakaupo. Tapos, yung ibang pasahero pala dyan ay merong Jensan at meron ding Iloilo at ang iba, yung mga kasabay namin from patungong Davao. So, dun sa dulo pala ay merong smoking area din dyan para sa mga mahilig manikirilyo. Ayan, muntik na akong lumabas pagtingin ko smoking area pala kaya bumalik ako. At yan po yung view sa baba o parang hotel ang Tapos doon sa pinakababa, mayroon doong lobby. Pero bago tayo bumaba doon, papakita ko muna sa inyo kung saan kami kakain. So dito yung mga mega value at saka yung tourist class na dyan sila kakain. Tapos yung mga business class naman ay dito sa kabila, ayan, exclusive for business class passengers dyan. Tapos makikita doon sa gilid yung dagat. Tapos ayan, bumaba kami dito sa baba kung saan makikita nyo yung lobby ng barko. Tapos meron silang mga shop, mga souvenir shop. Tapos meron ding Watsons at saka iba pang meron din po pala silang parlor kung gusto nyo magpagupit while nasa biyahe. Tapos si Clet nandyan. Gusto niyang bumili niya. Nagpapabili sa akin ng souvenir na parang barko ng to go. Meron din kasi silang maliit na mini store. Ayan. Nagpabili si Clint dyan. Tapos dito, may Watsons, may snacks, may food and drink and coffee. So, while waiting po sa biyahe, kumain kami. Tapos dyan, ay nagmuni-muni muna si Clint kasi mahaba-haba pa yung pag-aantay namin.